Posibleng imbitahan ng House Committee on Legislative Franchises si Batangas Representative Leandro Leviste sa kanilang pagtalakay sa isyu ng prangkisa ng solar company na itinatag ng kongresista. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Tatalakayin ng House Committee on Legislative Franchises sa January 26 ang umano'y issue sa prangkisa ng solar power company ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Sa araw na yon, magbubukas muli ang sesyon ng Kongreso at may nakatakdang pagdinig ang komite. In the process of the hearing, I will put that on the other matters because sa 26, meron kaming hearing. Gusto ko rin maimbestiga so that the people will know, the public will know what happened. Pero susundin daw nila ang tamang proseso. First thing to do is somebody has to file a resolution or somebody have to have this privilege speech, and then after that, i-refer nila to proper committees. This is part of the privilege na binigay natin sa isang korporasyon for national franchise. So what went wrong, what happened? If there is a violation, the committee can review or kung may violation, ano yung penalty dyan. Sir, if there are violations, we will terminate the franchise. Kasamaan niya sa mga iimbitahan ng komite ay si Leviste mismo. Sir, required po bang humarap si Kong Leviste? Well, kailangan because kung sino representative in that corporation, if somebody wants that i-invite as resource person o invite siya, pwede because siya yung owner ng corporation. Ang Office of the Ombudsman naman, hindi lang posibleng paglabag ni Leviste sa prangkisa ang iniimbestigahan, kundi ang posibleng monopolya nito sa renewable energy. Ang mahalaga, alam natin, nag-spin-off siya at nabenta nga yung spin-off. Na hindi, sabi ko nga, hindi pwedeng gawin directly, hindi mo pwedeng gawin indirectly. Kung hindi pwede mong ibenta yung isa, gagawa ka naman ng kontrata, gagawa ka ng subsidiary, baka naman pinaiikutan mo na yung batas. Virtual monopoly yan. Ang daming pinahirapan niya nung panahon na nandyan yan. Yung mga nagtatayo na solar noon, ayaw bigyan ng feed-in tariff. Kasi nga, monopoly nga yan eh. Nagkalintik-lintik tayo dyan. Sa isang mensahe sa GMA Integrated News, sinabi ni Leviste na handa siyang humarap sa anumang investigasyon. Sa isang social media post naman, sinabi ni Leviste na ang mga nagpapaatake raw sa kanya ay mga taong malapit umano kay Construction Workers Solidarity Party List Representative Edwin Garjola na nauna nang itinuro ni Leviste bilang pinakamalaking proponent umano ng mga proyekto ng DPWH. Sinisika pa naming una ng pahayag si Garjola. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.